Hello Adita Astoria, call me Mira, 25 years old, taga Pasig. Alam kong marami ang huhusga sa akin after marinig ang kwento ko, pero I just want to be real. I'm currently in a relationship with a 58 years old foreigner. Oo, halos kasing tanda na siya ng tatay ko. Honestly, this relationship is not built on love, it's built on money. I'm with him because he provides gadgets, shopping, travels, bills, pati tuition fees ng kapatid ko. Siya ang sumasagot. Please, huwag niyo muna akong husgahan. Read my story first. Problem is, siya. Seryoso siya sa akin. Super seryoso. Lagi niyang sinasabi na ako raw ang gusto niyang makasama habang buhay. He even mentioned na ngayong December gusto na niyang mag-propose, as in may engagement ring na plus kondo sa Tagaytay na nakapangalan pa raw sa akin. Sino ba naman ang hindi matuksong isipin na jackpot yun, di ba? Pero my family is totally against him. Ayaw na ayaw nila sa kanya. My mom once told me, anak, hindi lahat ng pera worth it. Huwag mong sayangin ang kabataan mo. My dad doesn't even talk to him kapag dumadalaw. Para sa kanila, sinasayang ko raw sarili ko. At some point, I feel guilty. Pero ang hirap din tanggihan kasi lahat ng comfort nandyan. Last week, nag-dinner kami sa isang fine dining sa Makati. Doon niya inulit yung proposal. Mira, once we get married, I'll secure your future. Forget about what your family says. Ako ang makakasama mo forever. Napatulala ako, forever with him, a 50-year-old man na mas malapit na sa retirement kaysa sa future. I'm only 25. Gusto ko pa mag-explore, mag-travel, mag-party at hanapin yung totoong ako. Hindi pa nga ako sure sa commitment tapos marriage agad. Truth is, every time na naiisip ko ang yes, lagi rin pumapasok sa isip ko yung mawawala sa akin. Freedom, chance to fall in love with someone my age, at kung pagkakataong kikilalanin pa ang sarili ko. Pero kapag naisip ko naman yung benefits, bahay, security, luxuries, napapaisip ako, why not? Pero the guilt eats me alive. Kasi alam kong ginagamit ko lang siya. Every time he looks at me with so much love, para akong kinakain ng konsensya. Kasi deep down, I know I can never love him back the way he loves me. Kaya last Monday, I made the boldest decision of my life. Nag-decide akong bumalik muna sa Ilocos, hometown ng papa ko. My parents said mas okay na maglayo muna ako para tuluyan ko na siyang maiwasan. At ayun, hanggang ngayon, wala na akong balita sa kanya. I blocked him. Nagpalit ako ng SIM card at tuluyan na akong nag-cut ng ties. Mama told me na minsan pumunta siya sa bahay sa Pasig. Pero pinatay nila lahat ng ilaw at nagkunwaring walang tao. Walang goodbye scene, walang closure. Pero malinaw, tapos na. Now, I may not be rich, I may not have a house under my name, but at least I have my peace back. And sometimes, peace is more expensive than any mansion in Tagaytay. Lucas, I'm really sorry. I know this isn't the ending you wanted. Pero na-realize ko, hindi ko kayang ibalik yung pagmamahal na deserve mo. Hindi magiging fair sa'yo na manatili ako sa relasyong puno ng duda. Marriage is for a lifetime at hindi tama na magsabi ako ng oo kung deep down hindi ako sigurado. You deserve someone who can truly love you back, not someone who feels trapped. Thank you for everything you did for me, Lucas. I'm sorry and thank you.